Good morning po sa ating lahat. Maaari na po natin kunin ang ating Biblia at buksan ito sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Muli po sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Kung nahanap na po natin ito, sabay-sabay po natin pakinggan ang mabuting salita ng Diyos. Noong taon na mamatay si Haring Uzziah, nakita ko si Yahweh na nakuupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayinig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang inyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mabuting salita. Amen. Praise God. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, magandang umaga po. Maghanap na po kayo ng pinakamalamig na pwesto. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay araw ng palaspas. No? Marami tayong mga kapatid, kababayan na may mga daladalang palaspas sa araw na ito. Pero tayo siyempre, iba ang paraan natin ng ating pagdiriwang. Hindi natin kailangan ng mga ganon para alalahanin yung pong ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. So ating pong mensahe ay mula po sa aklat ng Isaiah chapter, pakipost yung ating Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Ayan. At ang ating pong mensahe ngayon may pamagat na from woe to wow. Sabihin nyo nga, woe, wow. No? From woe to wow. Nakita natin dito yung naging karanasan po ng propeta Isaiah nang siya'y tinawag ng Panginoon, nang siya'y tinawag ng Diyos sa paglilingkod. At ang ating pong hakbang o yung ating tatalakayin ngayon ay, ang sabi dito, we humbly ask Him to remove our shortcomings. Amen. We humbly ask Him to remove our shortcomings. Sino po sa inyo yung pakiramdam, kagaya po ng cellphone na ito, na masyadong basag na basag, wasak na wasak, na sa isip nyo, hindi na kayo pwedeng mabuo, hindi na kayo pwedeng magamit ng Diyos. Diba? Minsan ganito yung pakiramdam natin sa ating sarili. We are too broken, we are too flawed to be used for anything meaningful. Pero ang magandang balita po mga kapatid, hindi po nakikita ng Diyos kung ano tayo ngayon, ang nakikita ng Diyos kung ano yung pwede niyang gawin sa atin po mga buhay. Amen po? Amen? Ano man yung ating pinagdadaanan, ano man yung pagkawasak na nangyari sa ating buhay, ang Diyos handa pong buuin yung buhay natin at gamitin niya para po sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Ito po yung naging karanasan ni Propeta Isaiah. Di ba? He went through a complete brokenness, no, sa kanya pong buhay, and isa po yung napabulalas, no? Sabi po niya, kaawa-awa ako, kahabag-habag ako. Bakit? Ano po yung nangyari kay Isaiah? He had an encounter
with God. Amen? He had an encounter with God. Nakita niya si Yahweh. Nakita niya ang Panginoon sa kanyang templo, puspos ng kaluwalhatian at mga anghel na nagpupuri. Ang sabi sa paglalarawan po sa ating binasa, yung mga anghel ay may 6 na pakpak, 3 pares. Isa na nakatakip sa muka, isang pares ay ginagamit sa paglipad. At yung isang pares ay nakatakip sa kanilang mga paa. Yun po. At sabi po, nakita po ni Isaiah yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. At nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, nakita po niya yung kanyang karumihan. Amen. Ganun po talaga mga kapatid, sa harap ng dakilang Diyos, sa harap ng makapangyarihan Diyos, walang sino man ang pwedeng makapagmalaki. Amen? Walang sino man ang pwedeng magmalaki sa harap ng Panginoon. At ito po yung unang bahagi, ito yung tinatawag nating woe moment. Amen? The woe moment, the moment of honest humility. Okay? The moment of honest humility. Ang sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 5, nung nakita po ni Isaiah yung kaluwalhatian ng Panginoon, ang sabi niya, "Woe to me." Kung merong isang salita sa wikang Ebreyo na napakalalim, yung pong salitang woe. Kahabag-habag ako, kalunos-lunos ang aking kalagayan, sapagkat ako'y isang tao na mayroong maruming mga labi. For I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean hearts. So nakita po ni Isaiah, ang una niyang nakita mga kapatid, yung kabanalan ng Diyos. Amen? He saw God's holiness. He saw the Lord high and exalted, with angels declaring, ano po yung sinisigaw ng mga anghel? Banal, banal, banal ang makapangyarihang Panginoon. Holy, holy is the Lord Almighty. Walang tigil po doon sa trono ng Diyos. Yung mga anghel ay sumisigaw ng banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ako man po yung makasaksi nun, ako man po yung makakita nun, kagaya po ng larawang ito, siguro talagang ikaw po ay ma-overwhelm. Okay? Dadala ka po. Amen? Yun lang nagpe-pray ka ng taimtim. Yun lang kanina po sa ating pagsamba. Tinataas sa ating mga kamay. Ramdam na ramdam natin yung presensya ng Panginoon. How much more kung talagang makita mo yung glory ng Panginoon? Hindi lang siguro yung mga balahibo mo ang magtatayuan, yung sa kilabot. Yung pangingilabot na yung pong mararamdaman. At ito po yung naramdaman ni Isaiah in the presence of God. Amen? In the presence of God, he saw the holiness. He saw God high and exalted. He heard angels cry, "Holy." Doon siguro kinuha yun, ano? And the angels cry, "Holy." Diba? Yun po, holy, holy is the Lord Almighty. Binabanggit ko pa lang, kinikilabutan na ako eh. Holy, holy is the Lord Almighty. Sabihin natin sabay-sabay, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The earth is full of His glory. Holy, holy, holy. Holy. Not one, not twice, thrice. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And in heaven, yun po yung dadagundong sa langit. Amen? Well, heavens will declare that God, our God, is a holy, holy, holy God Almighty. When you are in that moment, ano ang mararamdaman mo? Ano ang naramdaman ni Isaiah? Suddenly, everything he thought about himself changed.
Siguro bago yung experience na ito, napakataas ng pagtingin ni Isaiah sa kanyang sarili. Siguro proud siya. Siguro comparing with his fellow Israelites, he was above average. Alam mo yun? Ang tingin niya sa sarili niya, ang bait-bait niya. Yung mga yung katabi mo, sabihin mo, bait-bait mo, bait-baitan. Ay, yung mga nagbabait-baitan, ingat kayo. Bakit? Pupunta kayo sa langit-langitan. Okay. So, ang feeling po ni Isaiah, ang bait niya, ang buti-buti niya. Amen? Ang taas-taas ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Pero, eto po, nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia, he felt he was unworthy. Say it with me, unworthy. Hindi ako karapat-dapat. Di ba? Hindi ako karapat-dapat. He felt he was unworthy. He felt he was broken. He felt na wala siyang maipagmamalaki. Wala siyang maitatago sa Diyos. Ang lahat ay dahil sa biyaya lang ng Panginoon. It is always completely dependent upon the grace of God. Hallelujah! Kaya nga hindi ka pwedeng humarap sa Diyos nang may karumihan sa puso mo kasi God is a consuming fire. Hallelujah! God is holy beyond description and ma-overwhelm ka talaga ng kanyang kaluwalhatian. Nasubukan niyo na pong kumuha ng selfie na against the light. Say it, against the light. Di ba? No? Against the light. Ano pong nangyayari sa yung kinuhang litrato if you take it against the light? Ha? Madilim. Di ba? Madilim. Hindi maganda yung itsura mo. Ayan, yan ba nakita niyo yung muka pag against the light? Ang lakas ng ilaw sa likod eh. If you take something, if you take a selfie that is against the light, lalabas po na hindi maganda yung litrato, yung itsura mo. Kasi masyadong maliwanag yung nasa likod. Imagine what happened to Isaiah when he saw himself in the pure light of God's presence. Lalong na-reveal yung darkness sa buhay niya. In the midst of God's light. Amen? Siguro, feeling natin, kumpara naman sa kanya, di hamak namang mas mabuti ako. Di ba? Kumpara naman sa katabi ko, di hamak na mas mabait ako. Di ba? Pero kumpara sa kaluwalhatian ng Diyos, amen? Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat. Walang maipagmamalaki ang sino man. Amen? Tama po ba mga kapatid? Amen? Lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga po dito pumapasok po yung step 7. Ano po yung sabi doon? We honestly. Yan. Sabihin mo nga, honesty. Ano ba yung honesty? Sabi nila, it is the best policy. Di ba? Ang dami pong mga tao hindi honest. Kahit sa loob ng simbahan. Amen? Di ba? Sabi nila, ito yung binigay ko. Ito yung aking tithes. Pero kung titingnan mo, hindi talaga. Di ba? Tandaan natin, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So what is honesty? Okay? Ito po mga kapatid, God doesn't remove what we refuse to acknowledge. Kahit na nakikita ni Lord yan, kahit alam ni Lord, tandaan nyo yan, tandaan nyo to, kahit alam ni Lord, kahit nakikita ni Lord, pero pag hindi mo kinilala, hindi mo tinanggap, hindi aalisin ni Lord yung bagay na yon, yung kasalanan na yun, kahit alam na ni Lord. Bakit? Hinihintay ni Lord na magtapat ka. Amen? Hinihintay ni Lord na maging honest ka. Amen? So God doesn't remove what we refuse to acknowledge. We have to acknowledge it. Lord, ito po yung aking karumihan. Ito po yung aking pagkukulang. Ito po yung aking kasalanan. Ayun po yung susi, mga kapatid. Gusto ni Lord na alisin, pero kailangan aminin mo. Kailangan i-acknowledge mo. Amen? And God doesn't remove
what we refuse to acknowledge. Diba? You have to point your finger on something sa buhay mo. Lord, alisin mo po yung kasalanan ito. Anong gagawin ni Lord? Aalisin niya. Pero hanggat hindi mo sinasabi, hanggat hindi mo tinutukoy, hanggat hindi mo inaamin, hindi po aalisin ni Lord. Amen po. Amen? Kahit gustong-gusto ni Lord na alisin yan, pero kailangan mo pong tukuyin. Kuha nyo? Yung kasalanan mo, kailangan mong i-confess. Sabi, you have to confess your sin so that those sins will be removed. Pwede namang automatic, kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo ihingi ng tawad sa Lord. Pwede kang patawarin ni Lord eh. Pero gusto ni Lord, i-acknowledge mo. Nakuha nyo po. Aminin mo. Panagutan mo. Sabi mo sa katabi mo, panagutan mo. Di ba? May mga tao hindi marunong managot. Di ba? May ginawa pero tinatakasan yung kanilang ginagawa. Tama po? Di ba? Yung mga naka-aksidente, nakabundol, ano ginagawa? Tumatakbo. Di ba? Ang tawag doon, hit and run. Ayaw nilang panagutan yung kanilang nagawa. May mga nakabuntis. Hello? Anong gagawin? Tinatakbuhan. Di ba? Ayaw nilang panagutan. Pero ito po mga kapatid, ano po ba yung honesty? Para umayos yung ating buhay, kailangan po nagsisimula ito sa katapatan. Di ba? Maging tapat ka una sa Panginoon, sa iyong sarili. Amen. Kailangan kilalanin mo yung napakalaking pagkakamali na yon sa buhay mo. Diba? Hanggat hindi mo yun tinatanggap, hanggat hindi mo ina-identify na yun ay pagkakamali, na yun ay kasalanan sa Diyos, hindi po yun maaayos. Tanda natin yun, di ba? Hindi po yun masusolusyonan. Nagsisimula po ang lahat ng ito sa honesty o sa katapatan. Di ba? Si Isaiah, nung nasa harap na siya ng Panginoon, wala siyang maitatago. Ang tanging na lang niya magagawa, Lord, umaamin po ako. Amen? Amen? May mga tao, huling-huli na. Ayaw pa rin umamin. Nagtatakip. Nagpapalusot pa. Tinuturo yung iba. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ho nasusolusyonan ang problema kung magtuturo ka. Amen? Excuses will not solve problem. You have to face it. You have to own. You have to have responsibility. Amen po mga kapatid? Amen? So it's honesty. Lord, wala po akong maitatago. Lahat ay lantad. Lahat ay nakikita mo sa buhay ko. Kaya, kaysa magtago ka, mas maganda po yung magtapat. Amen? Magtapat. Kahit masakit, kahit nakakahiya sa umpisa, pero hindi ka aayos kung hindi ka aamin. Amen? So pangalawa po, na kasama po ng honesty, no, dapat sana magka-partner ito, package deal, yung pong humility. Amen? Ibig sabihin, nagtapat ka na, pero wag ka namang magmalaki. Sa ating pagtatapat, nandun yung ating pagpapakumbaba. Amen? Ganito ginawa ko. Ano pa, no? Parang, ano pa, no? Nagmamalaki ka pa doon sa ginawa mo. Hindi. Ito po yung humility. God, I can fix this on my own. Panginoon, hindi ko po ito kayang ayusin sa aking sarili. Amen? Sino po yung kayang ayusin yung buhay niya? Taas ang kamay. Kasi papauwiin ko na. Hindi nyo na kailangan yung mga susunod. Amen? Pero sino yung umaamin sa sarili niya, hindi niya kayang ayusin ang buhay niya? Malibang tulungan tayo ng Panginoon. Diba? That's humility. Honesty, Lord, I'm broken. But humility is, Lord, hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Nang ako lang kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Amen? And that's grace, the grace of God. Yung humility natin, niyayakap ng Diyos yan ng kanyang biyaya. Yung mga nagtatapat, nagpapakumbaba, nakakasumpong sila ng biyaya mula sa Panginoon.
Yung mga tumatanggi, nagtatagot, nagmamalaki, hindi po nagkakamit ng biyaya yon. Amen. Hindi maaayos. Pero yung mga umaamin at nagpapakumbaba, hando ng pagyakap ng Panginoon sa kanila at nararanasan nila yung biyaya ng Diyos. Amen. Kailangan natin yon sa ating buhay. Honesty and humility. Amen. Lord, hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Tulungan mo po ako. Lord, gusto ko talagang ayusin ang buhay ko. Amen. Sino rito? Yung totohanan na gusto niyang maging maayos yung buhay niya. Taas ang kamay. Amen. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kailangan natin ng Panginoon. At ito yung pangalawang bahagi ng ating pong mensahe. Nung inamin na, nung sa harap ng Diyos, sabi ng Biblia, wala na siyang maitatanggi, wala na siyang maitatago. At sabi niya, napaka-kahabag-habag ng aking kalagayan. Dito po, nakita natin ang pagkilos ng Diyos. Inatasan niya yung isang anghel mula sa altar, kumuha ng baga. Okay. At yung baga, idinampi sa bibig ng propeta. Amen. A seraphim touched his lips with a burning coal and said, inalis na ang iyong kasalanan. Hallelujah! Your guilt is taken away. Hallelujah! Your guilt is taken away. Isaiah didn't plead himself. Hindi kayang linisin na Isaiah yung kanyang sarili. Sinong gumawa? And pag inamin mo sa Diyos, Lord, hindi ko po kaya ayusin ang sarili ko, tulungan mo ko. That very moment, nakikita niyo po mga kapatid, ang tugon ng Diyos. And in this instance, yung wow moment, yung moment of divine cleansing. Okay, may anghel, may isang seraphim, yung isang anghel doon na may 6 na pakpak ay bumaba, dinaiti yung baga at nilinis po yung mga labi ng propeta ni Isaiah. Sabi, inalis na ang iyong karumihan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, inaalis ng Diyos ang iyong karumihan. Amen? Hindi mo kayang linisin. Hindi natin kayang linisin. Di ba? Isang araw, naglinis po ako ng sasakyan, ng kotse. Yung palang nakuha kong basahan, marumi. Ano nangyari? Sa halip na luminis po, yung aking nililinis, lalong dumi-dumi. Na-experience na yun mga kapatid. Yung pinanglilinis nyo, sa halip na makapaglinis, nagdadagdag pa ng dumi. Ganon po yung ating sariling pagsisikap. Amen? Ganon po yung ating sariling pagsisikap. Hindi natin kayang linisin, ayusin ang buhay natin sa sarili nating pagsisikap. Tandaan nyo yun. Tumino ka, umayos ka. Di ba? Sabi natin nung tayo po ay bata-bata, hindi naman tayo umayos, salo tayo lumala. Bakit? Sapagkat sinusubukan nating linisin yung marumi ng isang bagay na marumi. Ang tanging makapaglilinis po sa isang bagay na marumi ay yung malinis. Halimbawa, sa inyo pong paghuhugas ng plato, sino po naghuhugas ng plato? Taas ang kamay. Hinihintay ko yung mga kabataan magtaas ng kamay. Okay. Yung mga nanay talagang eksperto, may masteral degree pagdating sa paghuhugas ng plato. Amen? Imagine kung ikaw po ay naghuhugas ng plato, ang gamit mo lang po ay yung palad. Hindi ka gagamit ng tubig, hindi ka gagamit ng espongha, ng sponge, at saka syempre ng sabon o ng joy. Ano po mangyayari? Yung pinagkainan, ano pa? Kangina pa. Nakatambak sa lababo. Ganun ba yung lababo nyo? Ako, inis po ako pag merong sino yung gano'n? Sino yung katulad ko? Naiinis ako pag yung lababo ay ang dami pong mga linisin, ang daming mga tawag sa atin sa Bulacan, urungin. Urungan mo yung plato, di inurong, nabagsak, nabasag. Kasi akala ko yung salitang urong sa ibang probinsya, ganun din. Dito lang pala sa Bulacan yung ganon. Kahit sa Nueva Ecija, hindi nila ginagamit yung
Urong. Sabi, iurong mo nga yung, mag-urong ka nga. Di, inurong nga. Basag. Isipin niyo po, balikan ko yung ating ilustrasyon. Nililinis mo gamit ang iyong sariling mga kamay. Nanigas na po, nanigas na yung mga kanin, di ba? Yung ulam, yung sarsa na nandoon. Ang ulam niyo pa naman ay mechado, menudo, di ba? Ang hirap. Nasubukan niya na maglinis. Lilinis ba yon gamit ang kamay lang? Hindi po. Ang hirap bakbakin nun eh. Ano kailangan para malinis po? Kailangan mo ibabad yon, kailangan mo ng joy, minsan kailangan mo pang dagdagan ng Clorox para gumanda, bumango, di ba? At gagamit ka ng sponge or minsan yung Scotch Brite na talagang heavy duty para maalis po yung dumi. Ganon din po ang buhay natin. Gamitin ko yung paglalarawang ito. Kung tayo po ay naglilinis ang buhay natin sa sarili nating pagsisikap para tayong naguhugas ng plato na gamit lang ang kamay. Parang naglaba kayo na hindi kayo gumamit ng tubig at sabon. Naglaba ba kayo? Imagine, meron bang nakapaglaba na hindi gumamit ng tubig at sabon? Lilinis ba yon? Nilalaban ko to, kinukuskus mo naman. Di ba? Kinukuskus mo. Minsan, pinapalo-palo mo pa. Pero lilinis ba yung labada? Ano kailangan? Kailangan ng tubig. Kailangan ng sabon. Kailangan mo ibabad. Minsan, kailangan mong pakikula. Yung mga matatanda nung una, nagkukula pa po ng damit. Di ba? Lola ko, kinukula pa yon. Talagang, at pagkatapos doon, pag nalabanan, nilalagyan pa ng almirol. No, talaga namang... Oo. Napaka-busisi po pagdating sa paglalaba. So makikita po natin mga kapatid, ano po ang punto? Hindi natin kayang linisin ang sarili natin malibang ang Diyos ang tumulong po sa atin. God is the only one who can truly remove our shortcomings. Amen? Kaya kailangan nating lumapit sa Diyos. Yung iba, pag nagkakamali, nagkakasala, lumalayo sa Diyos eh. Hindi ka lilinis. Sa iyong pagtatago, hindi ka aayos. Ang tanging umaayos yung nagpapakumbaba, nagtatapat, umaamin sa harap ng Diyos at tinutulungan sila ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. 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 Ito po mga kapatid ang sikreto. Nung inamin ni Isaiah, ang nangyari? Nilinis siya ng Diyos. Ang mga nagpapakumbaba sa Diyos, hindi po niya itinataboy. Tandaan natin yon. Ang mga humihingi ng tulong sa Panginoon, ng totohanan sa kanilang buhay, hindi sila itataboy ng Diyos. Minsan kasi, sabi ko nga, kagaya ng isang linggo, ang gusto lang natin, awa, ang gusto lang natin, unawain tayo. Pero wala tayong nais na magbago. Gusto lang na unawain nyo yung kalagayan ko. Napakamakasarili po ng ganong kaisipan. Ano gusto mo? Awa, unawa. Ang kailangan po ay pagbabago. At ang tangi po na makatutulong sa atin ang Diyos. Kaya ang kailangan gawin, lumapit sa Kanya, magpalinis sa Kanya. Amen? So sabi nga po, we don't need a spiritual cover-up or spiritual DIY. Mahilig tayo sa DIY, hindi ba? Do it yourself. No? We need a full repair from the Creator. Gusto natin tapal-tapal lang eh. Di ba? Gusto natin, band-aid lang ang solusyon. Pero hindi ho ganun ang gusto ng Panginoon. God doesn't want us to manage our shortcomings. In fact, God wants to remove our shortcomings. Amen. Gusto ni Lord hindi tapal-tapal lang. Gusto ni Lord overhaul. Okay? Hindi ayaw ni Lord nung band-aid lang, lang. Gusto ni Lord ayusin. Amen. Diba?
Gusto po natin yung ano lang yung repair lang. Ang gusto ni Lord, ano ang tawag doon, Brother Lino, yung talagang basal. Gusto ni Lord, gibain lahat tapos itayo uli, no? Minsan ganun, masakit kailangan gibain di ba? Pero sa paggiba, nandun yung pagbubuo. Amen. Nandun po yung pagbubuo. Amen. True transformation, yun po yung gusto ng Panginoon. Hindi yung tapal-tapal lang. Di ba? Hindi yung ano lang, yung minemenos natin. Ang gusto ng Lord, kompleto, ganap na kagalingan, ganap na paglaya ang gusto ng Panginoon. Minsan gusto lang natin na yung isang kalahati ng katawan natin malaya. Yung kalahati nakatali pa rin. Pwede ba 'yon? Yung kalahati nasa labas ng kulungan, yung kalahati nasa loob. Pwede ba 'yon? Anong gusto ni Lord? Kompleto. Ang gusto ni Lord, maging malaya ka. Amen? Amen? Gusto ni Lord, makawala ka doon sa mga umaalipin sa'yo, doon sa mga gumagapo sa'yo. Pero ikaw naman, dahil nasasarapan ka, nag-i-enjoy ka, di ba? Ayaw mo nun. Gusto mo pa rin na unawain ka ni Lord doon sa kalagayan mo. Ang dami ka pang dahilan, ang dami kang katwiran. Tama po, di ba? Ang dami nating mga excuses sa buhay natin. Pero ito nga po, sabi ni Lord, gusto ko hayusin ang buhay mo. Di ba? Kaya mo bang ipaubaya sa Panginoon? Kaya mo bang ipagkatiwala sa Panginoon? Amen. Kaya mo bang sumunod? Di ba? At sabi ko nga, yung mga tao takot magbago. Di ba? Nung isang linggo pinag-usapan natin, kaya hindi nagbabago dahil takot magbago. Hindi nila, nahirati na sila sa buhay nila na magulo, na wala sa ayos, na alam nilang may problema, pero dahil nasanay na sila, takot na silang magbago. Pero kung magiging matapang lang tayo, at talagang haharapin natin anuman, yung nakakabit or nakadugtong doon sa prosesong yon ng paglaya, handa tayong gawin yon. Lalaya tayo. Amen? Panghuli po mga kapatid, wow, the moment of wow. Okay? The moment of purpose and power. At sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 8, nung nadinig po ni Isaiah, dahil siya'y malinis na, nawala na yung bara. Ganun po mga kapatid pag merong dumi sa atin pong mga tenga, hindi tayo makarinig ng maayos. Tama? Kaya kailangan malinis yung ating mga tenga. Naalala ko nung bata po ako, yung nanay ko lagi po akong nagtututuli. Okay, yung kasi aking tutuli medyo matigas, alam niyo 'yon. Minsan tinutulihan po ako ng nanay ko pagka laki-laki talagang. Sabi niya, buti nakakarinig ka pa. Di ba? Sa dumi nung ating tenga, minsan hindi tayo makarinig. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ha? Nung nasa Palawan ako, may grupo ng mga pastor, ang tawag sa kanila ay age group. Ano ba yung age group? Ha? Kapag nag-usap-usap sila, sasabihin lang, ha? Diba? Ha? Diba? So, ganun po Kailangan malinis para makarinig. Nung nalinis na po, hindi lamang yung labi, siguro kasama na rin yung tenga niya. Narinig niya ngayon ng Panginoon. Nag-uusap-usap yung Trinity. Kaya, sino ang ating ipapadala? Sino ang ating susuguin? Amen? Ano sabi na Isaiah sa verse 8? Present. Ano? Amen? Ang sabi na Isaiah, narito po ako, Panginoon. Ako po ang inyong isugo. Ako po ang inyong padala. Here I am! Send me. Amen? So, ito pong kwento na Isaiah, hindi lang po tungkol sa pagpapatawad, hindi lang tungkol sa paglilinis. It's not only about cleansing, but it is also about calling. Amen? It begins with forgiveness and it ends with mission. Amen? Hindi ka ililigtas para po pumunta ka lang ng langit. Iniligtas ka ng Panginoon
para ang iyong buhay ngayon magbigay karangalan sa Kanya. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Inaayos ni Lord ang buhay mo para maging patotoo niya. Tama po, mga kapatid? Inayos ni Lord, nilinis ni Lord, itinamak ni Lord para yung buhay mo ngayon ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Upang ang mga tao ay pag nakita ang iyong buhay, nagliliwanag, masasabi nilang buhay ang Diyos. Nais kong paglingkuran at sambahin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya nga po, mga kapatid, ang layunin ng cleansing is not just for you to be clean. Ang layunin talaga ng cleansing is calling. Say amen to that. Inayos si Lord ang buhay mo para magamit ka niya. Para magawa mo yung purpose ng iyong buhay. Ano ba yung purpose ng buhay natin? To glorify God. Amen? Bakit yung mga dumi sa buhay natin, kahit na anong gawin natin paglilingkod, walang dating? Kasi nga, merong karumihan eh. Diba? Pero pag malinis na, dumadalo yung kapangyarihang biyaya ng Diyos sa buhay natin, lahat ng gagawin natin ngayon, napaparangalan ng ating Ama. Amen po, mga kapatid. Paparangalan ng ating Panginoon. So yun po yung sikreto. Isaiah's story does not end with forgiveness. It ends with mission. The same lips na sabi ng Biblia, sabi niya, unclean, became what? The mouthpiece. God. Sabi niya, woe to me of unclean lips. Pero ang sabi niya nga sa bandang huli ng kwento natin, Lord, ako po yung magsasalita para sa inyo. Here I am. Send me. Yung kani-kanina lang napakaduming mga labi, nung nalinis na, ang sabi niya, Lord, ready na itong mga labing ito para ikwento ka. Amen? Para magdala ng mabuting balita. Hallelujah! Para i-deklara ang iyong salita, ang iyong banal na kalooban, ang iyong paghahari, para ang mga labing ito na dati marumi, ngayon nilinis mo, magamit na sa pagpupuri, magamit na sa pagsamba, magamit na sa pagdakila sa iyong pangalan. Amen. The same lips that were once unclean will become a powerful mouthpiece for God's message. Amen. At ito nga po, mga kapatid, yung mga tao na talagang mga karumal-dumal ang ginawa, pag na-born again, nakakilala sa Panginoon, antindi po ng kanilang mga patotoo. Tama po. Si John Newton, alam natin yung kwento, isang napakasamang tao nung na-born again, naging pastor, naging kompositor, at ang kanya pong awit, hanggang ngayon, pag kinakanta, kinikilabutan tayo, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Si Saulo, bago po siya naging mananampalataya ay taga-usig, mamamatay tao, ang daming ipinakulong, ang daming mga pinapatay ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Pero na-encounter niya si Jesus sa daang Damasco, ang sabi ng Biblia, nagbago ang kanyang buhay. Hallelujah! Yung sidhi ng kanyang pagnanais nung una na lipulin ang pananampalataya ay ganon din. Mas matindi pa, mas masidhi pa yung pagnanais niya na ipalaganap ang pananampalataya kay Kristo. Sinasabi niyang si Kristo ay isang bulaan bago po siya nakakilala sa Panginoon. Pero nung nakita ng kanyang mga mata na si Kristo ay buhay, na si Kristo ay Panginoon, tawag niya sa Panginoong Jesus sa Acts chapter 9, sino po kayo, Panginoon? Ha? Ang sabi ni Jesus sa kanya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Panginoon, paano ko po kayo inuusig? Inuusig mo yung mga tagasunod ko, yung mga mananampalataya. At simula sa araw na yon, nagkaroon ng matinding pagbabago. Pero yung sidhi, yung kanyang damdamin na talagang very zealous po siya sa kanyang ginagawa, before, mas lalo siyang naging zealous.
nung siya po'y nakakilala sa Panginoon. Nagbago lang ng layunin, nagbago lang ng purpose. Itinama lang ng Diyos yung layunin, pero yung gilas, amen? Sabi niyo nga, gilas, yeah, ay nasa ayos na ngayon. Amen? Naalala ko, nung bata po ako, napakasipag kong mag-aral, napakahilig kong mag-aral, pero isa lang ang layunin ng buhay ko. Sabi ko, mag-aaral ako mabuti para pag ako'y nakagraduate, makakakuha ko ng magandang trabaho para yumaman ako. Ganun ba yung pangarap nyo? Para makarating ako sa iba't ibang panig ng mundo, para ma-enjoy ko, makabili ako ng sasakyan, etc., etc. Mag-aaral ako mabuti. Hindi pala yun eh. Nung naborn agad ako, inabutan ko po yung dulo ng revival ng 90s. Sino po yung mga naborn agad ng ganong kapanahunan? Darating na si Lord! Ayan? Ganon ang preaching nun. Ang laging may altar call. Si Pastor Adrian siguro nakakarelate din noong time na yon. Yung mga matatanda tumatango, ibig sabihin relate na relate sila. Noong time na yon, nung early 90s, yun ang pangangaral. Naborn again ako during that time. Darating na si Lord, maglingkod na kayo. Ang karunungan ng mundo'y kamangmangan sa Diyos. In-embrace ko po yun, naging radical po ako sa aking pananampalataya. I was a radical during that time. No, malapit na pala dumating si Lord, kaya maglilingkod na ako sa Panginoon. Dapat sana mag-aaral ako ng abogasya sa UP, pero sabi nga, yung kamangmangan pala ng mundo, kahangalan sa Diyos. So, gumawa na lang po ako ng simpleng kurso lang. Yung basta lang masabing nag-aaral ako para hindi ako mapagalitan ng nanay ko. Pero most of the time, nasa church ako. Nakukuha niyo yun? Halos araw-araw nasa church ako kasi sabi nga, malapit nang dumating si Lord. Kung nawala yung gana ko sa pag-aaral. Eto na, dumating na po yung time na balanse yun. Habang hinihintay natin si Lord, dapat pala lalo natin pinagbubuti yung ating paglilingkod. Yan. Mas magagamit tayo ng Panginoon kung may alam tayo. Hallelujah! So, yun po yung nagtulak sa akin para bumalik uli yung aking gana sa pag-aaral. Kaya nagpaalam po ako sa parents ko na mag-aaral ako sa Bethel Bible College. Alam niyo po yun, yung ating paaralan ng Biblia. So, to make the long story short, bumalik yung bumalik po yung gana ko, bumalik yung gilas ko sa pag-aaral. Sa kapurihan ng Panginoon, nung graduate po ako ng Bible School, ng Bible College, ay magna cum laude po ako. Ayan, purihin ng Panginoon. Kasi nagkaroon na ng yung desire, yung passion, nandun eh. Tinama lang ng Diyos eh. Ikinorek lang ng Panginoon. Nakuha nyo? Tapos later on, nagpatuloy po ako sa pag-aaral. Gusto ko talaga matulungan ng mga pastor. Marami kasi mga pastor. Medyo kulang na kulang po sa kaalaman, lalo sa Biblia, lalo sa mga paniniwalaan natin, sa theology, kagaya ng pinag-aaralan natin kanina. Sabi ko, mag-aaral ako para makapagturo sa mga pastor. So nag-pursue pa po ako ng masteral sa Baguio. No? Salamat sa Panginoon. At again, umandar na naman yung pagkabibo ko. Pagkatotoy bibo. So nag-graduate po ako sa Baguio ay po ako. Summa cum laude naman po ako doon sa masteral program ko sa Baguio. So yun po, ganun po eh. Yung gilas mo, yung passion mo, itatama ni Lord eh. Pag tama yung puso, lalabas sa buhay mo yung tama. Amen. Pero kailangang ayusin muna ni Lord yung puso. Merong mga tao gustong maglingkod pero mali yung puso nila. 'Di ba? Mali ang lalabas, 'di ba? Kasi ang lumalabas sa bibig, ang lumalabas sa buhay nanggagaling lamang sa puso. Kung anong laman ng puso, bumubukal po. Kaya nga sabi po sa Aklat ng Kawikaan, bantayan mo ang iyong puso sapagkat yan ang bukal ng buhay. Pero nung tumama na, itinama na ng Panginoon, inalis na ng Diyos yung karumihan, inayos ang puso. Eto na, sabi po ni Isaiah, narito po ako, Panginoon, gusto ko na pong maglingkod. Amen? Sino po sa inyo, inayos na Diyos ang buhay niya,
pero ayaw niya maglingkod. Parang kabalinto na ang matapos kang ayusin ng Diyos, tatalikuran mo siya at mananatili ka lang kaya. Hindi. Sa lahat ng mga inayos ang buhay, sa lahat ng mga nakaranas ng pagkilos ng Diyos, tara na, maglingkod na tayo. Parang dadalawa lang yung sabi. Amen! Maglingkod na po tayo. Hindi ko naman sinasabing lahat kayo magpastor. Pero sinasabi ko lang, ipagamit na natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Yung mga nasa edad 60 na, ipagamit nyo na yung buhay nyo sa Panginoon. Yung mga kabataan, magsimula kayo ng maaga, ipagamit nyo na sa Panginoon ang inyong buhay. Diba? Yung mga nanay, diba? Maging mouthpiece kayo ng Panginoon sa inyong tahanan. Diba? Sa inyong community, sa inyo pong mga kapitbahay, kaysa kung ano-anong pinag-uusapan, i-share nyo yung kabutihan ng Diyos. Diba? Minsan natatakot lang tayo, pero pag nagawa na natin, alam nyo po yun, nasimula na natin, tuloy-tuloy na po yun, mga kapatid. Hahanapin na po natin, magiging bahagi na ng ating sistema, yung pong paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod na tayo. Iniligtas ka para maglingkod. Amen? Para walang nag-amen doon, ulitin ko ulit. Iniligtas ka para maglingkod. Inayos ang buhay mo para maglingkod. Amen? Iniligtas ka ng Panginoon, hindi para pumunta lang ng langit. Iniligtas ka ng Panginoon para dito sa lupa ay ipamuhay mo na yung gaya sa langit. At dito pa lang sa lupa, pinupurit, pinararangalan mo na ang Diyos. Nag-aakay ka na ng maraming tao na maging kagaya natin, na sasampalataya at susunod sa Panginoong Hesus. At yun po yung hahanapin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ang tugon po sa paglilinis ay ganito, narito po ako, Panginoon. Amen? Isugo mo ko. Amen? Amen? Narito po ako, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Amen. Lord, unclean, pero nilinis mo na. Ngayon, gamitin mong ako. Gamitin mo yung bibig ko. Gamitin mo yung kamay ko. Gamitin mo yung buhay ko ngayon. Iyon na ito, Panginoon. Amen? Kasi ang dami pong dahilan, inayos Lord yung buhay mo, tapos ayaw mo naman sumunod, ayaw mo maglingkod, hindi ka po lalago. Amen? Maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen? Let the cleansing lead to calling. Amen? Let God's forgiveness lead to mission. From unclean lips to God's mouthpiece. Yan po yung nais ng Panginoon. Ito pong estatwang ito, nakita ko po ito. Napakataas nito, halos 3 palapag ang taas po niya. Nung ako po ay napunta sa Florence, Italy. Makikita nyo po yan sa Florence, Italy. Ang pangalan po ng estatwang ito ni Michelangelo ay si David. Yan po si David, according to Michelangelo. Alam niyo po ba, bago siya naging estatwa, isa siyang bloke ng marmol na marami pong mga tao tinanggihan yung marmol na yon kasi sa tingin nila masyadong malambot, masyadong imperfect. The word is flawed. Sabi nyo nga, flawed. Okay. Meron 2 sculptor, hindi nila tinanggap itong marmol na ito na ultimately ginamit po ni Michelangelo. Because they saw it, they inspected it, and they said, it's too flawed. Diba? It's unfit. It's imperfect to be used as a sculpture. They have discarded it. Ibinasura nila yung marmol. Kasi sabi nila, hindi na yan mapapakinabangan. Sabi mo sa katabi mo, parang ganun ka lang eh. Di ba? Nung una mahal na mahal ka, pero nung nakuha na ang lahat sa'yo, hindi ka na mapapakinabangan. Di ba? Itinapon ka na. Sabihin mo nga, itinapon ka na. Itinapon po. Diniscard. Pero isang araw, nakita po ni Michelangelo ang marmol na ito. Mga 3 palapag po ang taas ng marmol na ito. And Michelangelo saw something different.
He was 26 by the way during that time. Sino mga lineup? Mga 25, 26. Si Michelangelo, nung ginawa niya to, he was 26. Nung ginawa niya yung Pieta na nasa Vatican ngayon, I saw it with my own eyes yung Pieta. He was 24. And then he was 26 when he saw this slab, this big chunk of marble na sabi ng iba useless, sabi ng iba imperfect, sabi ng iba ay flawed. Pero sabi ni Michelangelo, wait, may pwede kong gawin dyan. Amen? Through careful chiseling and masterful skill, he turned that imperfect slab of marble into a masterpiece. Pag nakita nyo po ito mga kapatid, in person, as I have experienced it, when I saw this, wow, amazing. Pero kung alam mo yung kwento, mas ma-appreciate mo na ang tawag ng iba, imperfect, pero nung sa kamay ng isang mestro, sa kamay ng isang master, that imperfect becomes perfect. It becomes a masterpiece. Amen? It becomes a work of art. The same is true with your life. The world says you are flawed, you are imperfect. The world discards us as if wala tayong kwenta, but in the hands of the Master. Amen? In the hands of Jesus Christ, we become masterpieces. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? We become a masterpiece. At bawat buhay, bawat isa sa atin, mga kapatid, is God's masterpiece. Na pag nakita sila, nung ako po ay nasa Florence sa Italy, when I saw this, alam niyo, magilid-gilid alam niyo yung experience, pag nakita mo yung masterpiece, yung work of art, yung magilid-gilid yung luha mo na ma-overwhelm ka. Iba. When I was in Milan, I saw the Last Supper, yung pong Last Supper talaga. Bawal lang talaga magkuha ng picture sa loob. Sabi ko, ito pala itsura ng Last Supper. Na ginuhit ni Leonardo da Vinci. Ito naman, nung nakita ko po itong sculpture na ito sa Florence, sabi ko, wow! I was really overwhelmed. Pero ito mas maganda. Every one of us is a masterpiece. Sa kamay ng Panginoon, yung imperfect naging masterpiece. Yung itinapon ng mundo sa kamay ng Panginoon, naging obra mestra. At masasabi mo lang pag nakita mo, wow! Sabi mo nga, wow! Whew! Ganon yung naramdaman ko nung nakita ko ito in person. Sabi ko, wow! Pero ito mga kapatid, pagpasensyahan nyo yung katabi nyo. Bakit? Hindi pa tapos si Lord dyan. Amen! Baka konting sinsil. May mga ilang sisinsilin pa. Amen? Amen? May mga ibang kikinisin pa ng konti, medyo rap ng konti pa. Amen? Pero pag natapos si Lord dyan, amen? Ang sasabihin mo, wow! Wow! Hallelujah! Wow! That's how God works. He takes our imperfections, He takes our brokenness, our flaws, and He crafts them into something of incredible value and purpose for His glory. Amen? So amazing. Ang galing ni Lord. Amen. Wow, Lord. Tinapo na ako ng mundo, wasak na ako, binuo mo pa. Ang dumi-dumi ko, nilinis mo pa ngayon, ginagamit mo pa ngayon. Hallelujah! Inayawan na ako pero ikaw hindi mo ko kahit kailan inayawan, Panginoon. Marami nang nagsabi, wala na akong mararating.
Walang kwenta yung buhay ko, pero sa iyo may kwenta ako, Panginoon eh. At dahil nakita ni Lord yung kwenta mo, eto, yung kwenta ng buhay mo, ikwento mo. Lord, send me. Yung ginawa mo, nagkaroon ako ng kwenta. Pero hindi matatapos doon. Yung kwenta na yon, ikwekwento ko. Amen. God doesn't just restore you. He transforms you into a masterpiece. Hallelujah. Yung wasak nating buhay, binubuo ng Panginoon. At nakikita yung kanyang kaluwalhatian sa atin.